Mula nung mangyari yon kay nanay, nakaramdam ako ng galit kasi biruin nyo, nabigyan ako ng warning pero wala akong nagawa man lang. Kahit anong pagkukonsol sa akin ni Rico na hindi ko kasalanan lalo at unlike sa una kong nakita doon sa kwentong earphones, hindi ko alam noong una kung sino yung posibleng may mangyaring masama. Kumbaga, para po kasing sa akin nangyari eh. Itong ikatlong nakita ko na talaga kung kanino mangyayari. May anak sa pagkabinata ang kuya ko. 5 taon na yung pamangkin ko nung mangyari to. Every summer vacation, iniiwanan siya ng mama niya sa amin. Kaya excited kaming lahat tuwing magbabakasyon na, lalo na si nanay. 1 linggo bago siya dumating sa amin sa taon na yon, namili na sila nanay ng mga pagkain pati mga bagong laruan niya para hindi siya ma-bore sa amin. Ako naman bumili ng wallpaper na pangbata para sa kwarto ni kuya kung saan siya tutuloy. Kinagabihan nun, nag-long distance call si kuya. Kinausap niya si nanay ng matagal, tapos sumunod si Ate Alondra, yung sumunod sa kanya. Kinausap niya naman kaming lahat. Pero nung natapos na yung tawag, nagkulong si nanay sa kwarto niya. Yung bunso namin at ako, nakinig sa may pinto. Yun pala, nagdadasal si nanay. Habang kumakain, sabi ni Ate Alondra sa amin, na kwento din siguro ni kuya yung panaginip niya kay nanay. Ang kwento ni kuya, nakakapanaginip siya na may kabaong sa may tubig. Mag-iisang buwan na rin. Sabi namin ng dalawa ko pang ate, baka stress lang si kuya. Tapos sabi ni Ate Alondra, siguro nga. Tsaka kasi kaming magkakapatid, madalas may mga weird talaga na panaginip kami. Day off ko pagkatapos ng 3 araw nung mag-aya sila Alvin na uminom sa kanila. Pumunta naman ako. Pagdating ko, wala pa si Rico kasama yung isa pa naming kaibigan, bumibili daw ng pulutan. Nakipagkwentuhan na ako noon kila Alvin, tapos nabanggit ko na uuwi si Ninya, yung pamangkin ko. Tapos sabi niya, yung 4 na pamangkin niya, nandun na rin sa kanila. At parang bigla nagulat siya. Nagpaalam siya saglit, tapos paglabas niya ulit galing sa stockroom nila, may bit-bit na siyang bomba tapos inflatable pool. Nakisuyo siya sa akin na bombahan ko yung pool habang siya naman inaayos yung hose para malagyan yung pool ng tubig. Sakto, pagkapuno ng pool, dumating yung 4 niyang pamangkin galing sa simbahan. Tuwang-tuwa sila pero ang mama nila pinagpapahinga muna sila. Pagdating nila Rico, nagluto na agad kami. Birang iniinom namin. Nakatatlo na ako nung payagan yung 4 na bata na maligo na doon sa pool. Nasa terrace lang kami nila Alvin. Yung pool naman nasa garahe. Yung upo ko medyo naka-side view doon sa garahe. Napaharap ako doon ng todo nung tinanong ni Alvin yung pinakamatanda sa 4 niyang pamangkin kung anong gagawin niya. Kasi dumikit siya doon sa poste ng terrace. Pagkasagot ng bata na the-dive uncle, biglang nagbago ang paligid ko. Wala na ako kila Alvin. Para na akong nasa resort. Nagtaka ako bigla lalo pagtingin ko naman sa kamay ko, wala na yung beer na kanina lang hawak ko. Naglakad-lakad ako tapos may mga tao naman. Sabi ko nun sa sarili ko, lasing na ata ako at nakatulog at mukhang isa na naman to sa mga weird na panaginip ko. So ayun nga, naglalakad-lakad ako. Nasa tabi kasi ako ng pool na puro adult lang ang naliligo. Napabilis ang lakad ko. Nung makita ko, si Ninya. Sinigaw ko ang pangalan niya. At nagulat ako kasi tumingin siya sa akin tapos nag-wave siya.
Tapos tuluyan na siyang umakyat dun sa slide. Bago siya tuluyang umupo, lumingon siya ulit sa akin tapos nag-wave siya ulit. Tapos may 3 teenager na babae yung naghahabulan sa gilid. Yung isa bigla na lang tinulak yung isang kaibigan niya tapos nabangga yung tinulak sa slide kung saan nandun si Ninya. Gumalaw yung slide kasi kiddie slide lang yun eh. Habang si Ninya na outbalance. Nakita ko na nauntog siya dun sa kanto ng slide bago siya tuluyang mag-dive sa tubig. Head first. Sigaw na ako ng sigaw. Hindi ako makagalaw bigla. Alam niyo yung walang nakapansin sa nangyari sa kanya? Kahit yung 3 teenager, tuloy pa rin sa harutan. Ni hindi nga nila napansin na dahil sa pagtutulakan nila, umusog yung slide eh. Hinanap ng mata ko yung lifeguard pero wala. Tapos hindi pa rin lumulutang ulit si Ninya. Sigaw lang ako ng sigaw. Sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa may humampas sa likuran ko. Si Alvin. Doon ko nakita na buhat ko na yung pinakamaliit niyang pamangkin. Tapos nasa malapit na kami sa pader. At yung nanay ng 4 na bata lumapit sa akin at tuloy-tuloy na nagpapasalamat. Sa kanya kinuha yung anak niyang hawak ko. Hinawakan naman ni Alvin ang kamay ko. Pagkakita ko dumudugo. Tapos si Rico sabi niya, bigla na lang daw ako tumakbo na mabuti mas nauna ako sa pamangkin ni Alvin. Kasi kung hindi, ulo niya at hindi ang kamay ko ang nagkaroon ng kontak doon sa pader. Yung kamay ko, magang-maga. Ginaya nung bunso yung kuya niya sa ginagawa nitong pagtakbo sabay dive. Sa sobrang bilis, tumilapon siya palabas ng pool. Gusto nila dalhin akong ospital pero ang sinabi ko, magkakape lang ako sabay makikitawag na sa telepono. Tinawagan ko ang mama ni Ninya. Tinanong ko kung nasaan ang bata. Nanghina ako nung sabihin niya sa akin na nasa swimming lesson. Pero by Sunday, ihahatid niya na sa amin si Ninya. Umiiyak ako. Tapos siguro narinig niya kaya tinanong niya ako kung anong problema. Hindi ko alam bakit ko sinabi sa kanya. Pahabol ko na lang. Ate, 3 na. Nung sa una, wala akong nagawa. Sunduin mo na si Ninya, ate. Hindi ko rin alam kung naniwala pa siya sa sinabi ko o nataranta lang siya kaya sumunod siya sa akin. Sila Alvin naman takang-taka tapos si Rico na lang ang nagkwento ng lahat sa kanila. Nahihiya pa ako nun eh, pero gusto ko nang umuwi nun para makaligo, para makabiyahe pa Isabela, para makita ko lang na okay si Ninya. Pero ayaw nilang bumiyahe ako nang nakainom at mag-isa. Kaya imbes na ako lang ang magkape, pati na rin ang buong tropa. Si Rico no nagpresenta na umuwi sa amin para kumuha ng damit ko. Kaya lang pagbalik niya, kasama niya na si nanay. Si nanay bigla akong binatukan nun tapos niyakap niya ako. Tapos sabi niya, okay na si Ninya. Na tumawag si Ate Yvette at sinabing okay na siya. Na hindi nalunod si Ninya. Pagdating nila Ate Yvette kinabukasan, pasalamat siya ng pasalamat sa akin. Pagdating niya raw doon sa resort, nasalubong niya yung yaya ni Ninya papunta ng kantin para mamili ng makakain. Tinanong niya kung nasaan si Ninya. Ang sabi nung yaya nasa cottage at break nila. At katulad sa nakita ko yung nakita niya habang papalapit siya dun sa pool. Nakita niya si Ninya na paakyat ng slide. Kumaway din sa kanya ang anak niya. Nag-sink in lang lahat kay Ate Yvette nung malapit na yung 3 kabataan sa slide. Katulad kasi ng sinabi ko sa kanya yung nangyayari.
Hinabol niya yung 3 pero ang naabutan niya lang ay yung isa. Yung 2 nagkatulakan pa rin. Pero sa nakita ko, 'di ba, walang nakapansin at wala ding lifeguard. Pero sa nakita ko, 'di ba, walang nakapansin at wala ding lifeguard. Pero sa totoong nangyari, ilan ang nakakita. Plastic din yung slide. At ang iniyakang todo ni Ate Yvette, kung hindi niya raw siguro nahatak yung isa, baka sa gilid ng pool na umpog si Ninya. Tumabingi raw kasi yung slide kaya na out of balance lang si Ninya. Pero kung mas malakas ang puwersa, siguro baka hindi sa pool bumagsak ang bata. Nanlalamig ako nun sa kilabot. Natatakot ako eh. Hindi man lahat tugma, pero natatakot pa rin ako kasi paano kung pinagwalang bahala ako? Baka na paano ang pamangkin ko? Hindi ko rin maintindihan yung nagawa ko na pagligtas sa pamangkin ni Alvin. Wala talaga ako sa huwisyo nun eh. Sabi nga ni Rico, parang nasa trance ako. Kaya halos hindi ako makatulog kasi imbes na makahanap ako ng sagot dahil alam na ng mga kaibigan at pamilya ko, mas lalo pang nagkaroon ako ng mga tanong.